Posible magtago at hindi sumuko si Senador Bato de la Rosa sakali maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Baka ngayon, pagbaba ko sa entablado, nandyan na, nakabang na sila, arestuhin na ako. Bahala kayo, sige. Nitong nakaraang linggo lang, matapang ang pahayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa na handa raw siyang samahan at alagaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Pero ngayon, tila nagbago ang kanyang tono. Sakali man daw na maglabas ng arrest warrant ang ICC at padaanin ito sa Interpol, pinag-iisipan ni Bato na hindi sumuko. Opsyon na raw para sa senador ang pagtatago. Kung wala tayong makita na justisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? Di ba? Mahirap man daw doon. Ultimo yung anak nga, hindi bisita ng basta-basta yung anak na si Vice President Sara. How much more kung ako na pareho lang kaming detainee. Kung final na ang desisyon ni De La Rosa na hindi magpa-aresto sa ICC, kabilang daw sa pinag-aaralan niya ang pananatili sa Senado ng matagal na panahon. Hindi naman daw siya siguro basta-basta palalayasin ni Senate President Chis Escudero doon. Pag nandiyan ako sa loob, wala naman siya magawa. Nauna nang sinabi ni Senate President Escudero na base sa institutional courtesy at tradisyon na pinapatupad ng Senado, hindi pwedeng maaresto ang isang senador na nasa loob ng Senate premises, may session man o wala. Pero inaasahan din daw ni Escudero na hindi pang matagalan ang paglalagi sa loob ng Senado dahil kailangan pa ring harapin ng mambabatas ang kanyang kaso, lalo na kung naayos na ang kanyang depensa. Dagdag pa ni Bato, pinapakita lang daw ng Senado na ginagawa nito ang tama matapos siyang payagan na mamalagi roon. Pero kung nagawa niya na ang lahat at kailangan talaga siyang arestuhin, hindi naman daw manlalaban si Senator Bato. I know what's the might of the Philippine National Police because I've been the chief of the PNP, alam ko how to do it. So, bakit ka pa manlaban is useless kung manlaban ka. Ayon din kay De La Rosa, nasa Pilipinas lang siya. Tuloy rin daw ang pangangampanya niya bilang re-electionist. Dahil nga raw sa mga nangyari, sa tingin niya, lumalakas pa raw ang suporta sa kanya. Tungkol naman sa mga umuugong na usapang may nagtaksil sa mga kaalyado ni Duterte kaya siya naaresto, narinig na raw ito ni Bato pero hindi niya raw alam kung sino. Pero aminado siyang masama ang loob kay National Security Advisor Eduardo Año dahil hindi man lang daw tinimbrihan ang dating Pangulo tungkol sa pag-aresto sa kanya. Pero out of courtesy lang sana on the part of Secretary Año, sana kumontak naman lang siya doon sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. More on the personal level ang aking tampo. Inaasahan na lang daw ni De La Rosa na ang gagawing pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos bukas, kaugnay sa pagka-aresto kay Duterte ay makatutulong para mabawasan ang anyay pagkakawatak-watak ng mga Pilipino. Bagamat tingin ni De La Rosa, malalim na ang sugat at maghihilom lang daw ito kung maibabalik si Duterte sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.